Ayan. Maulan man sa labas, pero isang maganda at mapagpalang gabi sa ating lahat. Welcome to another live broadcast. Alam mo, Reza at Gabi, ngayon, itong linggong ito, no, ang ating GCTV Channel 185 at kasama na itong Lighthouse Cafe, no, ay nagdiriwang tayo ng ika-10 taon. Wow. Di ba? Kaya 10 taon na tayo magkakasama rito. And congratulations sa inyo, no? At Anniversary. pag-usapan natin ang mga nakaraan, ang mga simulain natin. At kung ano ang mga plano pa sa mga susunod na mga panahon. Okay? Alam niyo po, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng naging mga oportunidad, kahit mga challenges na ating hinarap sa pananatili po ng Channel 185 sa Signal Television. At kami, nagpapasalamat po sa inyo na mga nagtangkilik sa ating mga programa, hindi ba? No? Okay? At lahat po na naging bahagi din ng GCTV Channel 185. Okay? Actually, ang sabi ko palaga dati ay the only biblical Christian television. No? Sapagkat ito'y 24/7 na ang ating pinapahayag, ang ating laman ng mga content ay lahat ay taglay ang mensahe ng kaligtasan o gospel ng Panginoon mula sa banal na kasulatan. Okay? Tama yan, Bishop. Actually, yun nga po, no, itong August po, katulad nga po ng sinabi niyo, we're officially celebrating our 10th year, no? Siyempre, parang kailan na po, pero actually, ito pong ating Lighthouse Cafe TV talk show started officially ng ating mga recording noong April 2016. No? So, kung mapanood niyo po, medyo mga tumanda na po yung mga mukha, pero of course, nanatili pa rin po ang parehong mensahe na ating ipinapahayag sa lahat. Yan po ang kaligtasan at biyaya na mula lamang sa Panginoong Jesus. At kasama nga po sa pagdiriwang ng milestone na ito ay ang hakbang upang maging fully digital ang GCTV. Alam niyo po, sa panahon ngayon, no, kahit na alam natin lahat ay naka-online na at nakikita natin ito na isang malaking bukas na pintuan para maabot ang mas maraming kabilang na ang mga kabataan natin. Kaya dyan lang kayo sa programang ito, sa episode na ito ng Lighthouse Cafe. Ako si Bishop Ruben Abante. At tuloy-tuloy ang ating pag-uusap. Tama, Okay? Bishop, no? So you can join us and let's have good talk over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe. Okay. Alam mo tayo, para tayo palaging Very spontaneous. spontaneous kahit hindi sumusunod sa script, no? For all our episodes, ganun palagi. Parang Tama. ganun Si naman Bishop po. lang po talaga hindi sumusunod. Parang ganun naman yung kalakaran Consistently eh. for 10 years. Okay. At pag-usapan natin ang naging simulain Mhm. ng GCTV, no? Channel 185. Pero sige, ako na magsasabi ng Opo, kayo po natin. nakakalam ng Bishop. Pakilala rin po natin. Hindi Oo. na actually sila guests, Bishop, pero kasama Oh, yes. natin sila even when we started in 2016. Of course, ang atin pong co-host sa ating mga shows and even yung mga old shows po natin, dyan po si Attorney Moses and ang atin pong head editor ng GCTV, Sir Jed Gamboa. Okay. Magandang araw po, Bishop, Miss Reza, Sir Gabby. Welcome back. Nice to see you. Welcome back. For the 10th year. Bumati ka, Jed. Good evening po. At congratulations din po sa ating lahat. kung 10 kailan years. si Jed- Napakabilis po. Kung kailan si Jed nandito parang huling ano na Now, GCTV. Ito po ay naging identity natin bilang, of course, basically, ang pangalang yan ay hango doon sa palaging binabanggit ng mga mananampalataya, no, na Great Great. Commission. Mhm. At inilagay natin ang Great Commission sa television. Yes. Okay. Yun talaga ang naging simulain. At yung logo nung araw, Gabi, na napag-uusapan yan, ay gusto natin na sa pamamagitan ng mensahe natin patungkol sa kung paano sinusunod, no, ang dakilang utos ng Panginoon, ay umabot tayo sa mga tahanan. Yes. Okay? Kasi syempre ang TV naman nasa mga tahanan. Mhm. Okay?
Pero meron ng mga TV sa mga opisina, di ba? Sa mga hotel, actually, ang Oh, yes. signal po ay, syempre, Oo. di man dito sa Metro Manila, pero marami po actually outside NCR. No? Yan po yung Oo. talagang pinakamarami. Kung kaya, meron tayong, ano ba yan? Guhit ng bahay na mayroong puso sa loob. Yun. At ang Oo. ating pong tagline ay sharing blessings. Yan po yung Sharing very blessings. recent natin. Because it is actually a blessing to know Christ. Yes. It is a blessing to have Christ in the family. No? At manguna ang kanyang salita. Di ba, Attorney Moses? Yes po, Bishop. No? If I may share, no? Typically po ang growth ng isang bagay is progressive, no? But with GCTV, it was actually exponential. No, if we look back, no, dun sa ating naging simula, we didn't start with just one show. We started with a channel, and we filled it with 24/7 na mga TV shows, and it was very foreign to us, no. While we have our LoveNet, which started with LoveTape, no, that was recording ng mga ng mga services na tawag natin before, no, then naging coming together. Pero to create shows Iba. simultaneously. Kasi I remember mga shooting days natin before would really start early in the evening and then Until up to 2 a.m. 2 a.m. Kasi every Friday yun before, no? Oo. I would remember kasi yung barista yung last eh. So ako na yung nagsasarado no. At ingat na ingat tayo. At kinakailangan lahat ay recorded material. Pagkatapos i-edit muna yon, tatahiin yung mga video, ayos na ayos yung ating mga script. Yes. Napagod tayo. Then we shifted Bishop to live, Live. which was Yes. another Very huge challenging. step, 'di ba, to Oo. actually do it. So, and wala sa atin really had a background, maliban siguro kay Bishop, which is Siya of lang po. course electronics communications engineering, had background in broadcasting, in Audio managing engineering. 'di ba? And even you as the manager ng GCTV, wala sa atin yung pag-schedule ng shows, yung Wala. grid and everything. Oo. I still remember because I was part of I was the one who would deliver the hard drive to Makati. I would TBN bring it. Asia pa before. I would hand over the hard drive na nakaschedule yung mga shows natin. I actually can tell the whole story kung paano nagsimula. Nagsimula ito sa kapihan. Ikapihan. Yan na naman tayo. Oh. Oo. Started And, over coffee. nagsimula ito sa ating mga partners nung araw na mula sa FEHWA. Ang FEHWA ay sila ay nagdadala dito ng mga Chinese programs, ng mga content galing sa Good TV Taiwan. Taiwan. Ito naman, of course, ay evangelical ito at may gospel dito. At naghahanap sila ng partner na magpupuno, hindi lang Chinese, kundi magpupuno ng maaaring laman, no? At tinanong ako kung makatutulong ang Lighthouse. Eh, sabi ko, tayo naman, nagre-record naman tayo ng maraming mga, kung halimbawa, preachings, no? Mga music. Pero, hindi tayo handa sa platform ng television. At yung ating kalidad sa pagre-record ay hindi pa ganun kataas yung kalidad. Pero maaari namang simulan at matututo tayo along the way. So, we actually took the challenge. Right. No? At ang assignment natin, they could only provide itong program nila. Pagkatapos, all the rest, no, tayo na magpo-provide. Now, nung ano gagawin natin? Pero alam mo, if it's for the gospel's sake, bakit hindi? Hindi ba? Alam mo, Gabi, yan ang ating determination. No? Ito, meron tayong yung picture na yan na nasa natin. Yan ang nangyari yung ribbon cutting natin, yung launching natin, pagbubukas na ito. Sa may Makati. ng GCTV Rockwell. Channel 185. Changing lives through Christ. Yes. Yun pa yung original. At ako yung nagpapasalamat, no, sa ating mga kapatid sa Panginoon, no, si Brother Victor Chong, okay, si Brother Albert Paredes. Of course, naging very material itong aking kaibigang si Brother Tony Flores. And of course, yung mga iba pa, and they were there para
makibahagi sa atin sa ating simulain. Actually, Bishop, ang nakakatuwa po dito, no, looking at all of them, mga leaders din sa iba't ibang Christian organizations. Yes. Hanggang ngayon po, marami sa kanila ay partners pa rin po natin. No? So, Oo. actually, wala yung CCF, pero like FEBC, si Sir Dan Cura, even yung Yes. sa PCEC, Oo. yan, di ba? So And of bukod course, yung sa Good TV. FEHWA at yung Chinese program ng Good TV, ay ang pinakaunang partner natin of course is Far East Broadcasting Company, yung kanilang flagship na radio station na nag-launch na ng radio TV. TV. So tayo yung TV portion nila. Okay? Kaya nagbukas ito ng maraming mga challenges sa mga ibang mga churches. Okay? At para punuin natin yung 24/7 na programming, Reza, at ikaw talagang congratulations sa iyo sapagkat ikaw ang Praise God namamahala po. sa grid ng 24/7. Actually, Okay? Bishop, just to share po, no, so inaral talaga po namin yun, no, coming from TBN. Tapos yung sinabi nga ni Preacher Mo na sa Makati dati, eventually, tayo na po yung nagpapadala sa Pampanga. At ngayon din po, kahit na medyo remote, ay regular pa din po. Every week, we send new assets, new Yes. files para sa ating continuous programming. Yes. At ito si Jed, for example, bata pa ito si Jed nung araw eh. Bata 10 pa rin years naman ago. ngayon, no? Ganun pa lang po. Nagsimula tayo ng ating agresibo Mm-mm. na approach upang maglaman tayo ng mga content na hindi lang ganito or preachings o mga music, kundi maglaman tayo ng mga pelikula, no? Ang hirap gumawa ng pelikula eh. Ako pang live show akong ganito pero yung mukha ko hindi pang pelikula eh. Okay. And syempre magsisimula ka ng short films o kaya naman yung full length na mga films pero ito yung for television. Right. Hindi ito for mga theater, no? So, nagpa-train tayo ng ating mga kumahawak ng camera, nagre-recording, nagtatahi ng kung ano-anong mga video. Kaya Jed, naramdaman mo ba yung mabigat na challenge noong Paano ka araw? nag-level up? Una-una po, ang hirap din po talaga nung paano po tayo nag-umpisa kasi hindi po biro din talaga tong television ministry. Pero alam ko po, kahit bata pa po ako noon, yung puso po talaga ng ating pastor, talagang dito po sa media ministry po. Ano? And ang isang kagandahan po doon, pinagpapasalamat ko din po dahil kung hindi ko po makalimutan sinasabi po ni pastor, kung yung ibang shows, kung yung mundo nakakagawa ng gantong content, bakit tayo mismo na lalo naniniwala sa salita ng Panginoon at dapat ibahagi ang kanyang salita, bakit di tayo gumawa? Kasi andito na yung platform. Lalo po yung mga next generation may exposure po sa mga gantong bagay. Dapat tayo po yung gumawa mismo para sila yung mahatak natin, hindi yung mahatak po ng mundo. And kung if I may share po, no, ang background ko po talaga sa school ay mass communication po. At ang laking pasasalamat ko din po dito sa ating media ministry, sa TV po na actually parang mas may exposure pa po ako dito when it comes to pag-shoot, pag-i-edit. And hanggang ngayon po nag-grow, no? Hindi po natatapos yung na matuto po tayo. At lalo po ngayon may transition na po tayo to digital. Hindi po ibig sabihin na mawala na po tayo sa television ay titigil na po tayo. Tayo po ay mas papatuloy, mas lalaki pa po actually yung reach natin eh. Since ang ano po talaga nangyari po ngayon, puro papunta na po sa digital, no? And sana po mas marami pa pong maging involved, mas marami pa pong ma-encourage. Lalo magpapasok po tayo ng mas marami pa pong shows. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga trainings. Kunyari po yung Lagablab, yung short film po, at pati yung mga vertical films. Papasukin na rin po natin. Okay, now, ang isa pa, ako ay nagpapasalamat sa mga nasa likod ng camera. No, Tama. lalo na ang pangalan ay Edwin Ballesteros o Melchor Ballesteros. Baka pwede na Direct po si i-face Direk. Oo nga, reveal baka din pwedeng siya. paikot ng camera. Nasa likod. Actually, marami po sila na every time. Di lang dito sa Lighthouse Cafe, pero even in our other shows po, mga Oo. Munting Ilaw. Alam mo Models. si Edwin o si Not Ku- sure. Ninong Edwin niyo Oo. o Kuya Edwin ninyo. Of course, isa siya sa mga katangi-tangi mga leaders sa Lighthouse and he's one of our pastor's men, ano? Alam mo, nagsimula kami nung araw nung pakanta-kanta kami ng stewards o yung quartet namin. Kasama siya palagi. Okay? Ang discipline naman yan, hindi naman yan electronics, pero yung bang talagang buhos siya sa kung anong maaaring gawin sa gawain ng Panginoon. Kaya natuto ng husto. Okay?
kahit na minsan, alam mo, naiintindihan ko naman na maraming dapat na adjustments, no, at ihahabol. Minsan nga, ako na ang gusto umupo ron sa ano, pero, but I praise God for people who, raise themselves up, no. Kaya ako'y naniniwala ako na lahat tayo binigyan ng Panginoon ng abilidad para magbigay sa Kanya ng luwalhati at kaluguran. At dapat yun ang ating talagang pagkaingatan, pagpahalagahan. At aangat tayo, magagawa natin ang gawain ng Panginoon. Okay? Kasi ang dami namang professional dyan, nag-aral kung saan-saan, pero hindi naman sila kagamit-gamit, no, sa ministry. O hindi ba, Gabi? Po. If at all, Bishop, yung GCTV actually opened up a new ministry platform para sa Yes. lahat po ng mga members, lahat po ng mga partners na makibahagi, no? You were talking about yung ability po, even as basic as yung mga pagme-makeup, Ay, oo. music, pagluluto. Ako lang yata ang walang makeup dito na. Opo. Walang po ang may makeup today. Opo. Actually, meron tayong makeup artist dati ngayon. Oo. Sariling sikap na tayo. Yes. Hindi, at saka everybody naging involved. Yan po. No? At lalo na ako yung nagpapasalamat sa ating mga naging leaders, no, na nagsimula tayo ng ating mga munting ilaw. Oh, actually, may mga BTS po tayo na mga Mm. photos. Yes. Nag-evolve din yan, Bishop. if I may. Even yung set design, yung ating script. Pero yun nga po sabi natin, talagang di tayo talaga nawala dun sa ating pinakamensahe na dapat talaga biblically sound and very easy to understand Pero sa audience. bago tayo magkaroon ng ganyan, ng mga programa, kinakailangan meron tayong facilities. Mhm. Kinakailangan meron tayong kahit paano studio na pwede natin gamitin at green screen. Mhm. Ginawa natin yan on our own. Yes. At alam mo, ako'y natutuwa sapagkat kahit na dilapidated na yung building na yan, naayos pa rin natin. And we had actually the biggest green screen in the industry. Nagugulat sila, pwede. Kasi siyempre mga bata yun eh. And of course, hindi lang yung studio na yan, no? Kundi nagkaroon din tayo ng kinakailangan infrastructure natin. Dahil wala po tayong transmission tower, wala. Ang ating pong kaparaanan lang, of course, ay Online. internet, no? So, may internet tayo, kinakailangan maganda ang ating internet. So, ibig sabihin dapat garantisado ang upload, ang download ng mga bandwidth na ganyan. At tayo naman ay pinagpala ng Panginoon na magkaroon yan. Okay? At syempre, yung mga programa natin ay nilo-load yun doon sa ng signal sa pamamagitan, of course, ng ating server. O, pati yung server natin, tayo lang ang Tayo gumawa lang. nun. No? Ibig sabihin, nagbukas ng maraming ministry areas. Yes. No? Sa mga naririto sa atin from production side, Yeah. technical side, no? Pati yung mga pwedeng artist, gumagawa ng awit, nag-a-arrange, no? Tumutugtog. Lahat tuloy lumawak yung involvement, no? At natutong humawak ng mga PC, kung ano-ano, pag-aaralan mo, kung nung araw nga, nagsimula tayo parang, hindi naman tayo nag-a-advertise, Pero syempre, may OBS platform, may vMix, pinag-aralan natin yan. Nagsimula tayong kumuha tayo pa ang gumagawa ng ating sariling PC. Tayo nagbubuo noon. At looking back, it amazes me, no? Na ang daming nag-abot ng kanilang sarili, nag-abot ng kanilang kakayanan. And of course, yung mga nag-abot sa pamamagitan ng sustenance. Yes. Resources. Oo. Wala naman tayong aasahan kundi tayo din. Hindi ba? Pero nakatutuwa sapagkat we did it as a work of the Lord. Oo. So, parang naalala ko Oo lahat. nga, bigla po kayo nag-reminisce. Baka mamaya umiyak na si Bishop. Nakakatuwa rin po actually yung mga naging partners natin when it comes to mga on-site shoot. I think yun yung isa sa mga naging challenge po. No? So marami tayo nakasama, like halimbawa sa FEBC, yung Yes. live zone na Pero teka coverage, muna. mga churches. Gusto ko rin alalahanin yung paano nag-develop yung ating facility ng Lighthouse Cafe. Itong mismo. Ito mismo ito po. mismo. Baka may old shots tayo. Oo, kasi yung pong, kahit yung kape rito, kayo po na ng mga nanonood, akala po ninyo,
Talagang Studio. coffee shop po Opo. ito. Talagang Mm. kapihan po ito. Oo. Kung saan ang mga tao, mga bisita, nag-uusap-usap, nagkikwentuhan. Talagang maraming napag-uusapan dito. Kaya yung tagline natin, where good talks happen, literal yun. So, Totoo yes, yun. Bishop. Dati Oo. madilim-dilim lang dito, Bishop, Opo. no? Pero ngayon, Oo. full light na po tayo, no? Mm. Totoo Oo. po. Ano. At nagpalit-palit na tayo ng mga camera through the Mm. years, Mm. no? Kaya yung mga naging mga ano natin, mga Ayan, naging oh, di ba? cameraman, no? No, Ah, Ay, super bata pa kayo bata nung pa na. araw. Grabe No, naman. hindi yung pa iba ako dyan payat graduate dun pa. eh. Oo nga. Oo. Andiyan pa ba yung jeans niya? Oo. Tsaka even to mga nasa likod natin, Bishop, ito, from our artists, di ba? Yung mga gawa Oo, niya. iba-ibang iba-ibang Oo, skills. yung corner ano? dito, di ba? Mm-mm. Oo. Nilagyan ng Nag-improve curve din. para Even yung cameras natin, no, dati ang lalaki niyan. Ngayon, very na. Of course, Modern. we also need to appreciate yung lahat ng ating nasa facilities, no, ng mga tao, because wala namang ibang nagpapa-improve, nag-iisip kung paano yung sets natin ay tayo-tayo rin eh, Mm. no? At kung paano yung mga mikropono natin. Minsan nahihiya tayo dahil yung mikropono natin medyo ano pa. Pero ganun Kitang-kita talaga pa. yun eh. Hindi, pumapalya. Kaya Oo. medyo static eh. Oo. But I think that it really forced us to Level level up, Bishop, no? To be honest, ako po, nung nag-start tayo dito, medyo clueless din po ako, no? Kung ano bang gagawin natin? Ano ba ito pinasok Oo. natin, no? Parang No? ina-assign lang. Oo nga, tapos sasabihin sa akin, mag-artista ako, mag-host ako. Siyempre, willing naman ako, pero iba pa rin yung Bishop, no? But then, lumobo na po, sabi nga po ni attorney, exponential yung naging growth natin. And we're not even mentioning pa po yung mga naging partners natin. Sobrang dami po, Bishop. No? It paved the Oo. way Through the years. for network and partnership. No? Actually, Reza, you are in research, no? At ikay involved ka sa mga survey. A lot of people would ask me, kumusta ang viewership ninyo? Alam mo, ang sagot ko, hindi natin problema yun. Sapagkat tinuruan tayo, just preach the word, share the gospel, no? Yun ang trabaho natin. Mm-mm. Kasi kung ang titinan natin, kung halimbawa yung viewership, Numbers, at kung ano, tumataas ba, well, ang nakikita ng Panginoon yung puso natin sa pagkilos. Kahit naman isa lang makakilala sa Panginoon, the whole heavens rejoice. Di ba? Tama. Oo. Now, let me also thank yung ating mga naging partners. Nabanggit mo na yung iba. Mm-mm. Now, of course, we extended ourselves sa iba pa na maaaring maging partners that actually believe in our kind of gospel. Okay? So, naririyan ng GCF, no, Greenhouse Christian Fellowship, ang ating kaibigang si Pastor BJ Sebastian. Yes. Of course, naririyan ng CCF. CCF. Okay? At marami pang iba, Mhm. no, na naging bunga o Meron din naging tayong mga naging partners, Bishop, na ng mga international organizations Oh, like yung Billy yes. Graham Evangelistic Oo. Association. So we air Actually it, tayo, mga direct po shows tayo sa BGEA, Opo. no, na Mm-mm. kumukuha ng kanilang mga programa. Mm-mm. At And then, naalala mo nung TBN araw, Asia as well. no, hindi lang po live itong Lighthouse Cafe. Live pati yung preaching Mhm. sa pulpito, no, lalo na kapag linggo. Pero syempre, kapag replay na, medyo tinatahi na Ayos yun para na. ma-contain natin sa tamang oras. O kaya, busy-busy yung mga nagtatahi ng mga video. Mga video Oo. editors na. O, alam ko kung paano sila mahilo. Kung paano sila hindi po, matulog. parang hindi kaya nauso na kahit porke lighthouse tayo, hindi naman po, kung kailang gabi talaga nagliliwanag ang lighthouse. Mhm. No? Oo. Gusto ko lang pong malaman, no, syempre sa ating din mga dito kasama, kamusta naman yung response? Like, meron ba kayong mga nakakausap na nanonood? Ikaw, picture mo. Ako, actually, personal experience, no? Yung hosting na part dito is part of my resume. Nasa resume ko siya. Portfolio dapat Oo, pala. So, I remember when I was applying for an associate job, no, I was asked about it, no. Ano tong, yung mga, kasi nakalagay doon yung Psalms, hymns, and spiritual songs, no. So, sabi ko yun nga, na I'm Go one of audition the ka. host dun sa, kasi it was an ongoing show. no? Hindi ka kumanta kahit kailan doon sa Hindi po eh. Matagal ko na po talagang ipinipili yung sarili ko. no? But
Hindi po ako napagbigyan. Mm. So, actually, I remember that kasi I think that was one of the the shows that really trained me to think on my feet, no? Kasi yung banter nun, Oo. yung banter. Very spontaneous Wala talaga. kasi kaming no? script doon, no? So, I remember ang biruan namin ni Antoinette before is paunahan ng tanong, no? So, mauna akong magtanong, ikaw mag-isip Oo, nung, depende sa lyrics nung ano. sa lyrics no? ng kanta, no? So, that was a very good experience. Mhm. Oo. Ako naman po Si part Jen. din po ako ng mga munting ilaw din po. Isa po sa kids show natin. So may ilan naman pong dito sa atin sa Philippines na mga ano. So nakakatuwa po at nakaka-bless na nakapag-produce po tayo ng sarili. And when it comes to reach po, nakakatuwa na parang, uy, Kuya Jed, pinapanood ka dito sa gantong lugar. Sa Kahit ganito. yung So mga yun on the naabot. road, di ba? Opo, yung Nating on the road. ano. Lalo po yung on the road. Ito po, umikot na po tayo talaga. I Well, mean, yung buong production po yung Actually, dinadala Jet, natin. hindi ko nababanggit sa inyo. Ako yung naimbitahan mag-preach doon sa isang church sa Mindanao. Aba, nung mag-special number yung mga bata, ang ginawa nila yung number ng mga munting ilaw. Eh. Nagulat ako, ba? Mm. Alam niyo yan? Oo, nanonood po kami ng mga munting ilaw. Oo, at isa pa, nagkaroon na tayo ng mga ilang generations ng mga bata, di ba? Opo. Bata at host. Lahat po sila mas malalaki na po sa akin. At yung iba pong kids doon, kasama na rin po namin ngayon as hosts. Host. So, oo. umikot. Even 5 sa generations yung na sarili yan. yung apo, Bishop, siya pinakabata nung first batch ng mga munting ilaw. Wow. Mm. Opo. Oo. Eh ngayon, high school na. High school na. Mas matangkad pa sa akin. Oo, di ba? Mhm. Alala niyo ba itong ating logo na itong Lighthouse Cafe? Mm. Alam niyo, hindi naman natin yung pina-research sa labas eh. Mm. In-house din yan. No? Yung Oo. ano niya. Talagang actual ako nagkakape. Iniisip ko, so nagsulat akong ganyan, Lighthouse Mm-mm. Cafe. Paano logo natin? No? Tapos, nagkakape ako, bumuhos ng konti yung kape. Mm-mm. No? Nakapatong sa papel. Ganyan. Pag angat ko nung papel, merong marka doon ng mug. Sabi ko, eto! Kaya ayun ang nangyari. Actually, kahit din po yung ating GCTV logo, Bishop, ang isa po sa mga gumawa at nag-isip nito ay si Sir Siege. Mamaya makikita natin siya sa next natin. Okay. Galing na segment. artist po. Well, alam niyo I think at this point, Bishop, we can announce din po na ito po actually, sige, Bishop, kayo na po Okay. ang Ito pong mag-explain. episode na ito, actually, pagdiriwang ito. At pagpasalamat sa Panginoon, pagpapasalamat sa lahat ng ating naging partners, pagpapasalamat ng lahat ng naging bahagi natin, at yung nagdagdag ng mga content sa GCTV Channel 185. At sa pagdiriwang natin ng ikang 10 taon, napagdesisyonan po natin na tayo ay magpapatuloy, hindi bilang isang channel sa signal, kundi bilang isang digital na GCTV. Kaya ang GCTV mananatili at lalagyan natin ng digital. So ibig sabihin, we are now beginning to effective August 16, we will now launch a GCTV digital. Yun, Okay? channel. At yan po ay sa YouTube Oo, channel po mawawala natin. po tayo sa signal. Kaya itong for whatever, itong channel 185, hindi ko po alam kung may pagpapatuloy ito ng iba. But we will continue on as GCTV Digital sa mga ilang digital platforms. Kabilang na dyan, of course, ang YT. YouTube. Okay? Ang YouTube. Ang Po, FB. magkakaroon tayo ng ilang channels dyan. At of course, ang FB magpapatuloy o kung ano pa, meron tayong sarili nating app at pinag-uusapan pa po yun. But definitely, we will be in YT. Kaya kung hindi nyo kami mapapanood dito sa Channel 185, you can surely continue to watch our shows and all content that we produce sa pamamagitan ng YouTube. Hanapin nyo lang ang GCTV Digital. Ayan. At magsisimula na po yan actually sa susunod na Lunes. So 8:30 pa rin po, we'll still have our live broadcast pero hindi na po sa GCTV signal. So yan po instead will be in our YouTube channel, GCTV Digital. At may papaliwanag pa natin yan, mas detalye mamaya. Yes, Gabby? No, with that, Bishop and Rasan, gusto ko na mention, because of that, we're opening up na po yung greater reach sa ating po mga kababayan, even
abroad, and also yung flexibility po, no, for them to parang choose yung mga content na gusto nilang panoorin. At the same time, meron pa rin naman tayong mga live na mga shows. Yes. So, Yes. exciting, Ano nga bang no? mga asahan natin sa ating bagong GCTV Digital? Well, of course, Oo. nandiyan po ang The Pulpit, Mhm. yung atin pong preaching, Lighthouse Cafe, meron din po tayong mga munting ilaw, nandiyan pa rin po yan, Soul Food Saturdays, yung atin pong food vlog, at ganun din po ang iba nating mga pinaplano pang mga short films, tulad po ng Aninag Films, Barista, ayan, Actually, magkakaroon po ng mas dadami ang mas ating dadami. content. And even yung exhortation, Bishop, Grace Yes. for Today. Tsaka yung mga Okay. youth na mga shows natin, no? Like Even for, even for Oh. sports, Mm. and yung mga, kahit mga teens, no? Yes. So a lot of plans po and a lot of prayer po yung ginagawa natin for this next decade, no? Ating GCTV. Yes. Grabe, next Oo. Okay. Siguro, mag-break muna tayo, Opo. ano? Para sa next segment natin. Po kayo nga, Alice. Ayan, sa pagpapatuloy po ng ating special feature ngayon, no? Syempre, meron tayo konting trivia. Wow! Ayan, 10-year trivia. Quiz bee. Yan, quiz bee. So, sino dito ang nakakaalam kung ano yung first na tagline ng GCTV na nabuo noong 2016? Oo. Yan, meron ba Baka meron sa ating mga guest? guests before natin Hindi sila naman sila guest ipakilala. actually talaga, pero prod. Yan, sa ating prod team. I think ano. Yeah? Ay, unahan? Quiz bee talaga. Wala pa itong prize. Okay, go Siege. I think it's changing lives through prayer. Siguro Galing. isa siya sa mga gumawa nung design ko. Yan, Sa oo nga, tingin, no? Hindi niya Kabisado. makalimut. Tumatak. Ayan. Oh, Tama, second. Yeah. Yeah. Second question. Ano ang recent tagline niya na ngayon? Sharing blessing. Wow! May clue, may Galing clue naman tayo. nila. Ito medyo mahirap na yung third question Ay, natin. No? Ah. Siyempre, dapat medyo mas naaalala mo yung mga partners. Sino-sino ba yung ating mga content providers sa GCTV? Ano yung mga Christian groups or organizations dito? Siguro ako, ang isang naalala ko is, tawag dito, yung FEWA, no, yung Good TV. Tapos, syempre, ang FEBC. Then, ang CCF and, sino ba yung iba? Word of Hope, yes. BGEA, I think, no? And BGE. And many more. Actually, ang dami pa. Yeah. Kala ko isa lang sasagot ni Kuya Jeff. Eh. Best. No, pero alam niyo, Nanonood siya 24/7. tama. Pero alam niyo ako, I'm personally blessed to be part of our very own TV show, ang GCTV. Unang-una dito yung hindi ko makalimutan, yung tinap ako to do the voice-over nung una pa natin, no? Sample. GCTV. Wow! Nag-sample talaga. Example talaga siya. Ayun, ikaw ba, Antoinette, ano ba yung isa sa mga, hindi mo makakalimutan dito, or why is it a blessing to you? Yan, syempre, kasi isa akong host, but at the same time, madalas natatap din ako to be, parang expert, no? So, nakakatuwa na bilang nutritionist dietitian, hindi ko man siya napapractice sa clinical setting, pero nakakatuwa na nakakapagbahagi pa rin ako ng kaalaman ko tungkol sa nutrition through GCTV. So, definitely, it's one of the experiences na lagi ako, so napapa-research ako kapag ganon. So, alam mo yun, kaya very hopeful and useful din siya for me, and hopefully marami rin natulungan na viewers na. I'm sure. Hindi lang siya blessing for you. Actually, it's actually a blessing sa lahat ng mga manonood natin sa amin bilang mga kasamahan mo dito, no? Lagi natin Kumbaga, parang napag-uusapan. wider reach pa nga yung Mm. ating naabot dahil tayo ngayon ay nasa TV na, no? So, siguro punta naman tayo dun sa mga behind the cameras natin, nakasama natin ngayon. So, andyan si Ate Daisy, si Siege, and of course, si Kuya Jeff Cutie Alvarado. Ito na po yung face reveal ni Kuya Ayan yung Jeff mga face Cutie. reveal ng ating mga behind the camera. Siguro, quick lang, i-share niyo po sa amin ano ba yung role niyo sa GCTV through the years. Pinagbago ba? Ayan. Yeah. Starting with Kuya Jeff na siguro. Sige po. Ako po, isa po ako sa humahawak ng camera, and tumulong din po, no, sa set natin before, kasi ang dami nating nilalagay ng mga parang props sa likod, no. Naalala ko yun, isa yun sa na laging kailangan maiayos natin siyempre bago magsimula yung ating recording pa before, no. So, and yun din, pag picture din sa ating mga host, sa ating mga guest, yan. Yan. And then si Miss Daisy ko naman. Ako naman yung bahala sa pagkain nila. Oo nga, no, Ako yung syempre. lagi nag-order. Nung nag-start pa tayo,
Talagang nagbabantay pa talaga ako noon. Tapos bandang hanggang sa matapos, nagliligpit pa ng food. Ano pa ba? Dati taga-tago ng SD cards. Kasi SD cards pa tayo noon. Dahil hindi pa tayo live. Nagre-record pa noon. Tapos ano po ba? Mga, yun, kagaya niya, siya yung nag-aayos ng mga setup. Ako naman yung nagtatawag na kay Ate Julie, ate, ano po yung, ide-decor, yung ganyan. Nakaka-stress, no? Pati yung mga baso, dati alam ko green yan eh. No? May green mugs pa tayo, no? Ano pa ba? Mas, Ang naalala ko kay Ate Daisy, yung parang continuity ng ating mga shows. Kasi before, we're doing yung recording pa lang. Pero minsan we will do 2 shows o kaya naman separate days. So, siya yung nagme-make sure na, dapat ito yung damit mo, ito dapat Ay, yung oo, design, mga di color ba? So, meron pa palette. tayong Correct, mga ano niyan, Oo. palette, Oo. ganyan. Ako naman, ang naalala ko with Kuya Jeff, isa sa mga shows natin, yung MMI, no? Nung nag-start tayo ng show, yung binabanggit niya na, merong props, yung Props. malalaking crayons, Oo. lahat yan, siya yung tagabuhat, no? Nakahoy-kahoy pa talaga. Correct. Oo, yun. Sige, with Siege naman. Siege naman. Naging una-una kasama ko si Sir Jed natin, no, sa pag-edit. And we spent siguro 2 days editing yung first episode. Wow. Yun, yung naalala ko lang. No. And then, nag-transition na to, naging audio man na din ako, nag-lighting din, ganyan. And then, hanggang sa ngayon, mas focus ko ngayon yung video editing. Yan. So it really goes to show na ito yung mga tao behind the camera. So kumbaga hindi lang talaga yung mga tao sa harap ng camera ang mahalaga. If anything nga, napakahalaga or even yung pre-production and even during the production na nasa likod, sila yung talagang nagpapaikot, making sure and na lahat ay magkakalakip-lakip para magkaroon tayo ng show. Hindi lang El Cafe, hindi lang Lighthouse Cafe, no, kundi MMI at yung iba pa nating na-produce na show. So, talagang hindi man sila nakikita behind the camera or in front of the camera, pero definitely yung roles, yun nga, si Kuya Jeff, isa siya sa mga nagbubuhat. So, hindi ko yun magagawa. And siguro hindi rin magagawa masyado ni Erica, pero alam mo yun, yung strength ng isa ay napupunan niya yung kahinaan or yung kulang ng isa pa. So, yan, maraming salamat sa inyong nakatapatan through the years, ano. So, siguro, as we parang, reminisce, ayan. Can you please share any fond memory or memories? Siguro hindi lang Lighthouse Cafe, no? Kundi, can be the other shows that we have produced. On set or off set na naalala nyo during those years. Sige, Sige, continue ko na lang yung kwento kanina, no. Yung first episode ng Lighthouse Cafe. Naalala ko kasama ko si Sir Jed nga noon before. And then kasi ang hirap nun kasi tatahiin mo talaga per scene, ganyan. So wala pa namang switcher noon. So mano-mano talaga lahat. Even yung edit mo rin yung lighting, ganyan, dahil syempre hindi naman ganun pa kaganda yung setup natin before. And then nung naalala ko lang nun, parang habang nag-edit kami, parang isip namin tuloy-tuloy ba na ganito yung natin? Parang 2 days kada episode. every episode ba to na lagi tayong puyat, ganyan. Pero ang saya din isipin, no, na all throughout these years na ganito na yung level natin ng production. Yeah. And wag nating mamalitin yung mga ganong pagkakataon kasi doon natin nakita na nag-grow tayo as a production. Yeah. Yan, nag-agree ako kay Siege, no? Kasi parang ako din nung una, actually, behind the camera lang din talaga ako as part ng prod, yun nga, taga-arrange ng mga guests natin, and even making sure yung matapos yung ating editing, no? And naalala ko rin, dahil din sa GCTV or even sa Lighthouse Cafe, dito rin ako natutong mag-edit talaga. So, nung parang newly graduate ako, yan, parang nabista ata. Pero parang, nung eto na yung parang somehow naging unang job or formal ministry ko nung ako ay working na. So parang nung inisip ko kanina, parang very nostalgic na parang 10 years na yun. And yun nga, nakaka-bless talaga na makita natin yung transition natin, even yung paglago natin sa
ministry na ito na parang at the start parang inisip natin, parang kaya ba natin? Parang yan nga, we started with parang newbies tayo sa pag-shoot, ganyan, hanggang dun sa editing. Pero ngayon, kitang-kita naman natin na somehow, di ba, parang dahil sa biyaya ng Panginoon, and I think yung willingness and availability ng bawat isa to be of use and to be part of this. Hindi lang siya parang media ministry para mapakita sa TV, ganyan, kundi it's our way of sharing the gospel, most importantly, sa mga nakakapanood sa atin. Yeah, I agree. Okay, Jeff, if I may just ask, no, syempre, of course, hindi naman laging, alam mo yun, malakas physically, hindi rin palaging naaalala natin yung mga kailangan natin, yung i-complete yung list natin. Meron bang mga times na ganun, parang na-realize mo parang nakakapagod? Or what were the challenges itong mga Well, paggawa ng ministry? tama ka, Harvey, no? Maraming pagkakataon yan, di ba? Dahil, kanina nabanggit sa, sa part nila, pastor, di ba, nila, ni Preacher Mo, di ba, na minsan inaabot tayo ng madaling araw na di ba? Tapos parang sabi pa nga, dahil, tuloy-tuloy na natin to hanggang Sunday kasi 'di ba naalala ko noon Friday siya di ba? Parang tapos alam ko Saturday meron tayong mga munting ilaw. O sige, tuloy na natin to hanggang bukas, tuloy na natin hanggang Sunday. Wala nang uwian. Wala nang ligpitan. Wala nang ligpitan. And ang isang syempre isang pinagpapasalamat ko nga is talagang naging bahagi ako dito sa ating sa ating GCTV, and marami akong natutunan talaga, no? And unang-una na ang ating pastor, very hands-on talaga siya. And naalala ko nung nagsisimula ako mag-picture kasi naalala ko meron pa tayong mga nasa harap na di ba? Mga sponsors natin. Mga sponsors na Yes. kailangan, minsan si Ate Daisy minsan nagre-remind sa akin, picturean natin, picturean. Si pastor mismo nagtuturo sa akin na, ganito, ganyan, di ba? Tapos, nung mga camera natin, ngayon talagang sobrang ganda na ng mga camera natin. And nung mga una, itinuturo talaga ni pastor kung paano yung framing, paano yung lighting niya, yung focus, ganyan. And maraming natututunan talaga, no? And biyaya talaga ng Panginoon na maikilos natin yun, di ba? And yun nga, may pagkakataon talaga na syempre ako galing kunwari from work, didiretso ako dito sa ating dati pa recording, and even ngayon sa ating live. Pero yun nga, 'di ba, ang isang nakikita ko na yung sama-sama nating pagkilos, and alam natin yung message natin na gusto nating i-broadcast, 'di ba, sa ating mga manonood. Alam natin yun yung una, nakakalugod sa Panginoon, and alam natin mas lalo para makilala ng Panginoon yung mga manonood sa atin through this and siguro isang naalala ko rin is though minsan parang yun nga, pag nakakalimutan yung ganyan, napapagalitan, di ba? Parang bakit kulang yung ganito, o bakit hindi nakasaksak yung ganyan, bakit naiiwan naman tong ganito. And pero dun sa anong yun is, pero after nun, yung talagang kabuuan, hindi lang naman isa, di ba? Pero yung kabuuan natin bilang production, bilang nasa harap at nasa likod, talagang tayong kabuuan yung kumikilos, di ba? Para mailabas natin yung ating mga content, di ba? And isa pang nakakatuwa, lalong-lalo na syempre sa isa siguro mga natin, pag yung MMI, pag meron tayong mga pinupuntahang lugar, di ba? Yeah, mga On the road, di ba? And minsan, dun mas kailangan mong siguraduhin na kumpleto yung gamit mo, kasi paano mo babalikan? Paano mo dadalhin ulit yung di ba? And isa pa siguro naalala ko yung PHSS. Yan yung isa sa mga content natin before na parang talagang pinaghahandaan natin yung set niya, di ba? And para mai-share natin yung mga
magagandang awitin, di ba? Yes. Psalms, hymns, and spiritual songs para sa mga hindi nakaabot. Eh, maganda ibalik yun, no? Yes, baka si ate rin babalik. Pwede na. Pero I think, babalik lang ako Maganda dun sa MMI, no? Mhm. Kasi parang yun nga, yung mga munting ilaw. And I think si Harvey yung isa sa mga, long-standing host natin doon. Nakakatanda yung So, siguro ano lang yung, siguro share mong memory na from the, yun nga, yung ating first show hanggang ngayon, na parte ka pa rin ng, ating mga host sa MMI. Siyempre, sisimulan natin, napakahaba na. Pero to cut the long story short, ang pinaka talagang blessing for me being a part of not just in GCTV, specifically for MMI or mga munting ilaw, nung nag-start pa lang sa pag-auditions, kita mo talaga na doon tinitignan if you have the commitment. Yeah. Siyempre, kung hindi ka naman committed, why would you go sa mismong auditions pa lang? Doon mo pa lang ipapakita that you're committed to being in the ministry. And after nun, doon talaga din may kita yung commitment mo with all the schedules, yung mga pag-aaral. Alam mo, naalala ko nun, Erica, yung time na nag-pandemic, nag-shoot pa tayo ng mga munting ilaw ng nasa Zoom. So lang. via Zoom. So even noon, kitang-kita na even though may mga challenges tayo na dumarating na ganito, kahit ano-ano pang challenges yan, nagpapatuloy yung gawain. And aside doon, naka-experience din ang mga munting ilaw na pumunta ng grandstand. Yes. So doon din tayo nakapag fellowship with all other churches, nakapag-present ang mga munting ilaw, not just itong sa Tatalon, but of course with all other lighthouse churches, plus of course other churches na ka-fellowship din natin. So yun yung nakita mo na ngayon, meron din tayong mga ilang batches na na umikot na sa MMI. Yung iba pa nga doon, nakasama na natin as junior hosts. So yun yung naka-bless for me personally. Kaya din parang alam mo yun, parang kailangan magpatuloy. Kailangan ipakita mo sa kanila na, alam mo yun, with or without itong physical strength na or every Saturday or daily, ang daming challenges with work. But you being faithful is also an encouragement to the next generation. Equipping them. Agree ako dyan, Harvey, no? Kasi din sa mga munting ilaw, napapakita natin na even the children can have a ministry, no? Even as young as they are, na makikita natin na sila na mismo, when po yung next shoot natin? Kailan po and even sila mismo, ay sinishare nila yun sa mga kapwa classmates nila, friends nila. So even them ay nabibigyan ng opportunity to be able to share the gospel through media. Walang bata, no? Kumbaga sa edad or na magkaroon ka ng lugar na kung saan ka makakakilos. And yun nga yung mga pamangkin ko mismo, no? Siguro sila 4 years lumaki. old, no? Nag-start na mag-join sa MMI. So, ganun, young as they are, sila ay, yun, nakikita natin na kumikilos ang Panginoon, ang biyaya niya sa kanila. And nabanggit ni Kuya Jeff kanina and ni Harvey yung pandemic. Siguro isa yun sa mga milestones na maalala ko personally na even during the pandemic, ito sa Lighthouse Cafe, dahil dito ako pinaka-involved, na nag-shoot tayo nga over the Zoom. And even, yun nga yung pinag-uusapan natin, yung pinaka-tagline is, di ba yung we share the gospel. But napansin ko rin na dito sa ating Lighthouse Cafe, hindi tayo parang natatakot to discuss issues na very relevant, and ngayon, alala ko nung pandemic, we've discussed about vaccines, about ano yung mga different, parang paano ba ang take ng mga professionals. We are able to shed light to issues to these, yung mga relevant na mga usapin. And Na, up until now, just like yung last week, no, pinag-usapan natin, even yung systems laws. And yung parang we're shedding light. And also, in a biblical perspective, yun yung pinakamahalaga dun. Kasi maraming, ngayon lalo na, yung platform ng social media, or even siguro media, no, in general, marami namang nag-share ng kani-kaniyang content. Pero, what sets us apart is yung pinaka hino-hold on natin ay, ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol sa mga bagay na, and how do we respond to these issues? Yeah, issues na kinakaharap. So, siguro going back sa ating mga, oo nga, di ba yan? Bakit kayo? Dahil pinagdaanan. Pero going back sa ating mga guests na, no, hindi man talaga sila guests, pero nabanggit na natin, no, yung ano yung mga naging role at siguro ano yung mga naging pagpapala. Siguro, what are you looking forward sa, as we move into the digital. Purely digital. Yes, the digital platform, yan. Aside from more work. Andun na yun eh. Lalo na sa ating archives and editing. Mhm. Yeah. Yes.
Siyempre, more work nga, no? Medyo negative man siya pakinggan, pero training yan eh. I mean, dito tayo nagbi-build kasi ng experience din na makilos yung biyaya ng Panginoon na binigay sa atin. And ang isip ko lang ngayon, I'm just thankful na part ako ng Lighthouse. And every opportunity na makapag bahagi ng salita ng Diyos, whether nasa harap man ako ng camera, parang ganito, or nasa likod, which is, yun talaga yung pinaka-comfort zone ko. No? Yun, nilook forward ko na mas marami pa akong ma-create na content. Matulungan din yung iba nating mga churches on how to do content based din sa standards natin. And nandun din yung expectation ko na more people will come in and help us. No? Lalo na digital na tayo ngayon. And yun, mas malawak na yung reach natin. Alam niyo, as we transition, no, just this couple of weeks ago, couple of Saturdays ago, nagsa-start na tayo into transitioning kasi nagkaroon tayo ng workshop, yung tinatawag nating Lagab Lab. It's a film workshop na talagang holistic yung approach, tinuturo yung lighting, and si Siege talaga isa sa mga speakers natin doon. Maybe pwedeng mag-share ka ano ba yung nangyari in this 2-day workshop. Or what did you talk about dun sa workshop? Basically, yung fundamentals on how to create content, yung medyo technical siya, which is very crucial kasi nga, kumbaga pinapakita natin sa mundo na kaya rin natin gawin yung yung ginagawa nila, but ito, merong salita ng Panginoon. Yun, the 2-day workshop, sobrang ganda ng response ng mga nakapag-attend, and they are willing to do more, no? And papasalamat ako sa mga ganitong opportunity kahit na hindi kahit labag sa loob ko na magsalita in front of people. Nakakaya naman na hindi ko ibahagi yung binigay sa akin ng Panginoon, and to equip other people. Yung feeling ko very fulfilling siya for me. Yeah. Ayan, alam nyo, pagpapatuloy, syempre, speaking of pagpapatuloy, ako naman gusto ko malaman kay Ate Daisy, no? Syempre, hindi lang siya pagpapatuloy, syempre, in front of the camera, nabanggit natin yung mga ministries niya, naging part ng different shows natin dito sa GCTV, not just with Lighthouse Cafe. Kayo po, personally, bakit po kayo, ano po yung reason behind, bakit po kayo nagpapatuloy sa ministry ito? Talagang po matandang tanong. Papatuloy. Actually, yung kaninang nagka-converse tayo, yung pagpapala. Hindi ko na-mention yung, gusto ko lang i-mention yung first na on the road ng MMI, di ba sa Cavite? Sa Cavite ba yun? Yun talaga nakaka-bless kasi ang daming batang tumanggap sa Panginoon. Ngayon, time na yun. So, isa yun sa mga nakakatuwang memory. And then, so kung ang reason ng syempre naman habang may buhay, may pagsubok. Ay hindi, may pag-asa. Hindi, sabi nga ng sa Bible, no? To tinuturo din ng ating pastor na we have this grace, no? And this grace is the ability that when we use it, we can please God and glorify Him. So, kung binigyan niya tayo ng ganitong ability, bakit pa natin hindi gagamitin para sa kanya? Malakas pa tayo, kaya pa. So, yun lang. Wala ka nang dapat maging reason na bakit hindi, di ba? Ayun. But ngayon naman, pwede nating tanungin, ano yung mga siguro ideas na naiisip ninyo for new show or shows? Baka meron kayong gustong, alam mo yun, sana ganito naman yung makita natin sa ating digital Or platform. siguro since mga prod people din natin sila, baka meron kayong gustong parang pang-engganyo sa iba nating viewers na gusto maging part ng media ministry or pwedeng mag-start ng sarili nilang media ministry sa kanilang mga churches. Ano ba yung mga tips siguro na ma-advise nyo sa kanila? Okay, Simulan natin kay Kuya Jeff. Well, simulan talaga nila, no? Laging, ang isang nakikita ko rin binabanggit ng ating pastor is, simulan nyo na di ba?
yun yung encouragement even sa ibang lighthouse works natin, 'di ba? Na doon nakikita na natin na yun yung and lalo na ngayon yung film lab na nagsimula para i-equip yung mga magiging bahagi nung ating media ministry. Pero pwede na nating simulan 'di ba? Ganun naman tayo nagsimula dito sa GCTV dito sa atin sa Lighthouse sa Tatalon. Sinimulan natin though parang yun nga hindi natin alam parang minsan hindi natin maintindihan, 'di ba? Pero pag nasimulan natin and una kailangan din natin alamin actually nasimulan na ngang maituro, 'di ba? Kung ano yung mga simple na mechanics, 'di ba? Pero makapagsimula na sila na even kahit nga 'di ba yung kanilang mga coming together, mai-broadcast nila, then magsimula siguro sila ng ipakita naman nila yung mga ibang mga ministries din nila, 'di ba? Ganun naman yung ginagawa talaga natin 'di ba? Na ilabas lang natin 'di ba? And naalala ko yung binanggit ni Pastor yung television, 'di ba? Na parang inilalapit mo yung gusto mong ipakita. And dahil ang content naman din natin is yung mensahe natin, 'di ba? Actually sa lahat ng ministries natin, yun yung natin mensahe natin And gusto lang natin even sa bawat lugar, yun nga yun yung mga eklesiya, 'di ba? Na bawat lugar meron tayong eklesiya, 'di ba? And mailapit sa paningin ng mga nanonood yung mensahe natin, 'di ba? Ng bawat churches, 'di ba? And nandito naman lagi ang ating pastor, 'di ba? Lagi siyang willing to 'di ba? To teach, 'di ba? To even to train, 'di ba? And yun nga ngayon dahil nga sa pasimula ng ating ng ating dito sa ginagawa natin nung nagkaroon tayo ng ano ba yun? Aninag, 'di ba? Nagkaroon tayo ng mga partners, 'di ba? And yun pwede nating malapitan, 'di ba? Yung mga partners na yun para mai-share yung mga tawag dito, mga content, 'di ba? And alam ko bawat churches is may mga ginagawa na sila na ipakita lang nila, 'di ba? Gawin lang nila na and lalo ngayon, 'di ba, yung binanggit kanina ni Jed, yung vertical reel, 'di ba? And 'di ba, nga 'di ba, parang kung ano-ano na lang nilalagay nila dun 'di ba? And ang daming nagko-consume ng mga ganun kung ano-anong nilalagay nila tayo meron tayong specific message. And even yung ating mga ministries na pwedeng ipakita sa bawat manonood, lalong-lalo na mas malawak na nga, 'di ba? And kahit nga sabihin parang mas maraming gagawin, 'di ba? Actually siya 'di ba? Yung sabi nga din ni Siege is training siya. And mas lalo nating ma-hone yung yung ability na binigay sa atin ng ating Panginoon. And maipakita natin kung ano yung mensahe natin and content natin bilang mga eklesiya. Yung isang idea na naisip ko actually, trabaho to. Parang natatakot din ako i-share. Sige lang po. Yung sign language. We can feature Noted na a po. show na may nagtuturo ng sign. Sino kaya yun? No? Yes. Yeah. Siguro basic Pwede rin yan, number no? one. Noon. Tsaka, ano pa ba? Ayun lang naman. Yun lang naalala ko. Bigla ko nakalimutan yung iba. Kaya, Maganda actually, no? Kasi speaking, nabanggit kanina ni Antoinette, no? Na hindi lang tayo, of course, what we do here in the church and syempre with other churches, we also talk about yung mga relevant issues. And etong katulad nung binabanggit natin Daisy kanina, no? This is also a good platform to reach out and also to share our message. Even yung sa mga kapatid natin that's deaf, di ba? Differently Lahat po sila. abled. Correct. No? So, yes. Ang ganda naman. Ang ganda po ng... Okay, alam na natin. Check. Yan. Siege naman. No? Ideas? Siguro... Or baka may pahapyaw ka ba sa mga natin? Siguro, Next ano ko na lang, meron na. preview ng abangan next. nyo yung
next content which is yung podcast natin. Yeah. Na pinag-usapan namin doon, What? trentahin, mga buhay trentahin, mga ganyan. So, ito yung medyo, hindi naman less na serious, no? Pero, ano siya, medyo chill lang na usapan, ganyan. And then, syempre, meron pa ding salita ng Panginoon incorporated doon sa podcast na yun. So, watch out and sana ma-edit ko na siya. Trabaho pala talaga, no? Yeah, sige. Siguro any final thoughts from our host? Ako siguro, yun nga, no, nabanggit na natin na when we started, ang ganda nung word kanina nabanggit ni Siege, which is growth, nakita. And ako, yun nga, nakita ko rin yun, as eventually I became a host. Hindi ako part ng original eh. Pero siguro nakita ko yung kung paano nag-work. Nakita ko yung growth din, of course, all by God's grace. So, nakakatuwa lang. And I'm excited, I'm looking forward kung paano pa tayo patuloy na lalago. Kasi, di ba, kapag tinanim, di ba, Hindi, ano yun? hindi na, Lumago. yon, Hindi na hihinto. Ayun, Sino tama kaya pala. nagsabi nun? Yes. Pero tama yun eh, no, na dapat hindi tayo humihinto sa paglago. Of course, sa biyaya ng Panginoon. Kaya, ayan, nakaka-excite. Yes. Yes, totoo yan. Kapag lumago, hindi talaga hihinto. At hindi po hihinto ang GCTV and even ang Lighthouse Cafe na ipahayag pa ang salita ng Panginoon even through media. Kaya wag po kayong aalis. Nandito po si Bishop Ruben para sa ating Hebrews. And welcome to Hebrews. Lumalabas po na ito ang pinakahuling episode ng ating segment na ito ng Hebrews sa Lighthouse Cafe sa Channel 185 sa Signal. Kaya palagay ko ibalikan po natin ang pinakadahilan kung bakit masasabi natin pong passionate po tayo sa ganitong programa na maihatid sa lahat at gamitin ang lahat ng mga platforms, lalo na ang digital platform. Doon po sa ilang talata, like for example, sa 1 Thessalonians chapter 1 and verse 8, ay sinasabi ni Apostol Pablo sa church doon sa Thessalonica, "From you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith to Godward is spread abroad." Alam niyo po yung salitang sound, sounded out. Medyo malapit po sa akin yun dahil syempre ako yung nasa electronics. Kaya imbis na ito ay ang dating lang ay para bang nagpapahayag lang sa pamamagitan ng pagsasalita. Na live o sa pulpito, abay kinakailangan talaga mag-sound out po tayo sa lahat ng maaaring daanan po ng gospel. Anumang platform po ito, lalo na ngayon. Okay? Doon sa Romans chapter 1 and verse 8, ito naman ang sinasabi, "I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world." Alam niyo po, napalaking challenge na makaabot po tayo na from off, kung nasaan kami sa Tatalon. Ito po ay isang sulok lamang po ito sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Subalit hindi kinakailangang para bang limitado lang po tayo sa lugar na ito. Sa lahat po ng kaparaanan in which we can actually get to people wherever they are, saan mang bahagi ng mundo, lalo na sa digital age na ito. Abay, maganda pong gamitin po natin yan. Okay? Kaya lahat ay may bahagi, hindi lang ako bilang ministro o pastor o magpapahayag, kundi lahat ng level ng mga edad, magmula sa kabataan, mga bata, mga kabataan, mga adults, at sa lahat ng kung ano man ang kanilang discipline o kaya kung anong trabaho po nila, okay, anong area ang kanilang kabuhayan. At alam niyo po, doon po sa 2 Timothy chapter 2 and verse 9, sinasabi po ni Apostol Pablo kay Timothy, "The word of God is not bound." We would not want to be limited. Kaya lahat po'y tinatawid natin. And then in Colossians chapter 4 and verses 2 and 3, isipin mo, itong sinasabi ni Apostol Pablo sa church doon, sa Colossae, ang sabi niya, continue in prayer
and watch. Magmasid kayo with thanksgiving. Ang sabi niya, without praying also for us, that God would open unto us a door of utterance. Kaya po ang lahat ng mga platforms na ito, para sa amin sa Lighthouse, para sa akin, ay mga oportunidad na kung saan ang pagpapahayag ng tungkol sa mabuting balita ni Kristo na nagdadala ng mensahe ng kaligtasan sa lahat ay makaabot sa lahat ng tao, wherever they may be. Well, salamat po sa pagtangkilik ninyo sa GCTV Channel 185 for 10 years. Hindi po kami nalulungkot na medyo iiwan namin ang platform ng television, but we will be GCTV Digital. Ano pong ibig sabihin ng GCTV? Simple po, kasi ang television po, dalawang word yan. No? Yung tele, ibig sabihin distant. Yung vision, of course, ay napapanood, nakikita. And then, yung GC po ang ibig sabihin ay grace in Christ as seen from a distance. Well, maganda po na ito ang maging simulain ng GCTV Digital ngayon. At samahan nyo kami. In fact, hihingi ako ng tulong ninyo. Puntahan nyo yung GCTV Digital sa YouTube channel. I-share po ninyo. Ano po? At mag-subscribe kayo. At bahagi kayo ng pagpapahayag ng napakadakilang pag-ibig, kahabagan, biyaya ng Panginoon sa lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan, at dumako na po tayo sa pagpapasalamat. And I would be thanking you, not just for joining us today, but for joining us through the years na po, mga taon na narito ang programang Lighthouse Cafe. Sa ating pong lahat ng pinag-usapan, salamat at sinamahan nyo kami. Ano po? At siguradong naging kapaki-pakinabang ang bawat episode at bawat pinag-usapan sa Lighthouse Cafe na ito. Maraming salamat po sa inyo. At kahit ito na po ang ating last live broadcast sa Channel 185 Signal TV, ay patuloy nyo pa rin po kaming mapapanood at mapakikinggan sa ating bagong GCTV Digital. Tama yan, Antoinette. Starting next week, August 16, visit all our online platforms. Hanapin niyo po ang GCTV Digital sa YouTube at sa Facebook. Please like, share, subscribe para mas marami po tayong maabot. Of course, abangan nyo rin po ang GCTV Digital sa Instagram. At para naman po sa mga on-the-go, follow our podcast sa Spotify. Hanapin nyo lang po ang Lighthouse Cafe and you can listen to our episodes anywhere you are. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga naging bahagi ng GCTV sa ating mga babies. Salamat po to all our partners in the ministry, our content providers, to our partners who not only prayed for us but who also supported us through their resources. At salamat din po sa tapat na at maasahang production team ng ating GCTV. Okay, so join us again on Monday. Pero wag nyo kaming hanapin sa Signal. Okay? Just search for us sa YouTube channel. Ano po namin? At yan ay GCTV Digital. Same time, 8:30. Ano po? At abangan nyo, live ulit tayo, broadcast ng Lighthouse Cafe. Where good talks happen!